Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng buong sangkatauhan ay ang totoong nag-iisang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo. Ipinahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Jesus para ipahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At sinabi ni Kristo, honor God with your body. Sinabi ni Kristo na suriin nyo ang bawat espiritu kung nasa panig sila ng Diyos sapagkat marami ng mga tao, yung mga bulaang propeta ang nagkalat na dito sa mundo. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung mga bulaang propeta, hindi nila kinikilala ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ay ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nila. Maraming mga bulaang propeta dito ang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para manlinlang ng tao. At yung relihiyon na kanilang itinayo ay ginagawa nilang negosyo para pagkakitaan. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay natin dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At ang katotohanan, kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao ay patay. At sa araw na to, ang topic ko ay Gospel Truth. Bongbong Marcos is truly a weak leader. Gusto kong ibahagi sa inyo ang totoong kulay ng espiritu ni Bongbong Marcos. Kung si Bongbong Marcos ba ay naglalakbay sa espiritu at katotohanan, o isa siyang sinungaling na nagbabalat kayo na mabuting tao. Tayong mga tao, bawat katawan natin templo ng Espiritu Santo. So lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, yung niloloob ng ating puso, alam lahat yan ng Espiritu Santo dahil siya yung lumikha sa atin. At tulad nga na sinabi ni Kristo, suriin nyo ang bawat espiritu kung nasa panig ng Diyos. Honestly, si Bongbong Marcos, hindi yan sumasampalataya. Hindi yan nagsisilbi sa banal na espiritu. Dahil yung puso ni Bongbong Marcos ay sinungaling at double-minded siya. Mas pumapanig siya sa mali at sa masasamang tao. Honestly, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano namuhay sa kadiliman ang ating bansa. Tulad nga ng sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay salimaw. Una sa lahat, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng ang ating mga ninuno ay nalinlang ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng rebulto ng Santo Niño at ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At dahil sa kanya, ang mga Espanyol ay nakarating sa ating bansa at sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng simbahan ng Romano-Katoliko. Kung magugugol kayo, hanapin nyo yung pangalan ng si Philip II na hari ng Espanya. Makikita nyo na ang findings doon ay si
Philip II, na siyang hari ng Espanya, ay protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. At ang mga Roman Catholic leaders ay mga bulaang propeta na kabilang sa mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kahirapan at kaguluhan hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Maraming baho ang simbahan ng Romano Katoliko kung kakalkalin mo. Ang mga Roman Catholic leaders, iniidolo nila ang sarili nila, matawagin silang father or spiritual father. Pero ang mga pari, tao din lang na katulad natin. Hindi sila nakahihigit sa atin dahil ang kanilang buhay, hiram din lang nila sa Espiritu Santo. Mga bulaang propeta ang leaders ng Romano Katoliko. Hindi sila nakahihigit sa Espiritu Santo. Tanging ang Espiritu Santo lang ang ipinakikilala ni Kristo na siyang may pag-aari ng buhay natin, na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa dahil yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang mga pare, honestly, ang nagpapatay din kay Kristo. Nung si Kristo ay sinalungat naman niya yung saling lahi ni Abraham. Na sinabi ni Kristo na bago pa man umira si Abraham ay ako na nga. So si Kristo ay nilait ng saling lahi ni Abraham, sinabihin na naloloko, nasisiraan ng bait, at may demonyo daw sa katawan ni Kristo. Honestly, yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo, na siyang winasak ng saling lahi ni Abraham dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Honestly, si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil ang ama niya, yung Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, hindi siya tao. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Na siyang magbubuklod para ang mga tao ay magkaisa na ang tanging sambahin lang ay ang banal na Espiritu sa ating katawan. Dahil tayong lahat, ang ating kaluluwa, yung kaluluwa ng lalaki at babae, nagmula yan sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo at ang ating kaluluwa, parati ang magkasama. And then, sinakop din tayo ng mga Espanyol, ng mga Amerikano pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. Si Bongbong Marcos, kaya ako masasabi na weak leader, una sa lahat, umaayon siya sa mga Amerikano. Nadidiktahan siya ng Amerikano bilang Pangulo. Pag Pangulo ka, ang mission mo, pahalagahan mo ang kaluluwa ng kapwa mo at magsilbi ka sa Diyos. Hindi ka dapat magpadikta sa bansang Amerika, yung leaders ng Amerika, dahil yung mga Amerikano, mga ipokrito yan. Honestly, sinakop tayo ng mga Amerikano. Tapos iiduluhin mo yung Amerikano na nanakop sa sarili mong bansa. Minamanipula yung politika sa sarili mong bansa. Pakialamero ang Amerikano pagdating sa politika. Itong si Bongbong Marcos, kinuha pa niya din si Juan Ponce Enrile na siyang hudas at traidor na naghudas sa kanyang ama na maging advisor. Ito yung kahinaan ni Bongbong Marcos. Wala siyang kakayahang mamuno dahil nadidiktahan siya at namamanipula siya ng mga tao na kanyang iniidolo. Ganyan kahina si Bongbong Marcos. At ang Pangulo na weak, katulad yan ng mga, katulad na Juan Ponce Enrile, double-minded at sinungaling. Honestly, ngayon na nililiti siya, si Bongbong Marcos patungkol sa PIDEA, yung tungkol sa drugs, na si Bongbong Marcos ay tumitira ng bawal na gamot. Well, honestly, Bongbong Marcos, kung nakikinig ka,
Hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang Diyos na may hawak ng buhay mo. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Alam ng Espiritu Santo kung ang puso ng isang tao ay totoo na naglalakbay sa katotohanan, o ang puso ng isang tao ay nasa panig ng demonyong si Satanas na sinungaling. Honestly, weak leader ka, Bongbong Marcos, dahil kung talagang matapang ka na leader sa ating bansa, hindi ka magpapadikta, hindi ka magpapanipula sa Amerika, at sa mga taong hudas na naghudas sa iyong ama. At kung ikaw ay malinis ang iyong konsensya, at wala kang itinatagong baho, dapat ikaw mismo matapang pupunta ka dyan sa Senado. Iimbitahan mo yung mga doktor para i-check mismo dyan sa Senado kung talagang ikaw ay hindi tumitira ng bawal na gamot. Alam mo, Bongbong, tumanggi ka man sa tao, linlangin mo man ang mga tao dyan sa Senado, lahat ng tao sa ating bansa, pero maraming mga tao, inilalabas ang baho mo. Nahuhuli ka. Ngayon, kung patuloy ka pa rin tatanggi, huwag mong intayin na bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa'yo, yung kaluluwa mo, at matodas ka ng tuluyan. Dahil kung mamamatay ka, nanatili kang sinungaling, at hindi mo inamin ang katotohanan, yun ang malaki mong pagkakamali. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at ang kaluluwa mo sa impyerno yan mapupunta. Sinabi nga ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung katawan mo, Bongbong Marcos, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Kung tumitira ka ng bawal na gamot, sinisira mo yung sagradong tahanan ng Diyos, magpapasaya sa yung laman, sa laman mo. Pero yung espiritu mo, inilulubog mo sa kasalanan. Gawa ng sinasalungat mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Hindi si Jesus ang babalik dito sa mundo. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, ay narito na. Dahil yung ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Yung mga nagaganap na mga kalamidad sa iba't ibang lugar, yung mga bagyo, lindol, yung mga tornado, yung mga insekto, mga baha kung saan, honestly, mga parusa na yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil ang mga tao, naging mayabang at mapagmataas sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may pag-aari ng buhay nila. Hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa puso nila na siyang amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Honestly, yang si Bongbong Marcos, hindi niya inaamin ang katotohanan eh. Kahit tumanggi ka pa, Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na may pag-aari ng buhay natin. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Yung hindi mo pag-amin ng katotohanan, kalapastanganan yan sa Espiritu Santo. Dahil ang puso mo ay sinungaling na nasa panig ng demonyong si Satanas na sinungaling. Ang labanan dito sa mundo, honestly, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Yung mga tao na naglalakbay sa espiritu at katotohanan, palaban yan. Sinasabi ko sa iyo, hindi sila takot mamatay dito sa mundo dahil alam nila ang buhay nila hiram lang. Lumalaban sila ng patas, ng may dignidad sa kanilang sarili. Pero yung mga sinungaling, tulad ni Leila de Lima, ng mga Dilawan, yang si Juan Ponce Enrile, ikaw Bongbong Marcos, honestly hindi kayo lumalaban ng patas. Patraidor kayong lumaban. Katulad ni Juan Ponce Enrile, binitray yung tatay mo.
Kinraidor yung tatay mo. Kumampi sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano na silang nanakop sa ating bansa. So, paano magiging isang mabuti kang pangulo kung mismo na yung naghuda sa iyong ama, inidolo mo pang tanga ka? Alam mo yung pangalan mong Bongbong, alisin mo yung NG sa huli? Bobo ka talaga. Honestly, ako kaya matapang magsalita dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Tinawag ako ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan at ipakilala sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, purihin at ibigin nating mga tao sa ating katawan dahil yung ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Holy Father, ang amang espiritual ng ating kaluluwa. At kapag tayo lumisan na dito sa mundo, ang ating kaluluwa, babalik yan sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At kung dito sa mundo, namumuhay ka ng pagiging sinungaling, hambog, mapagmataas at mayabang sa banal na Espiritu, dun sa kabilang buhay kapag kaluluwa ka na, matatanggal yung kayabangan mo eh. Magmamakaawa ka sa Espiritu Santo na patawarin ka pero huli na. Parurusahan ka na ng Espiritu Santo. Itatapon ng Espiritu Santo ang katawan mo sa impyerno. Yung kaluluwa mo sa impyerno. Yung mga tao na lumalapas na sa Espiritu Santo, hindi nila panatiling sagradong tahanan ng Diyos ang kanilang katawan. Kinakalaban nila ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan niyang Diyos Ama ay ang siyang babalik. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang mission ko ay magpahayag ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ng Espiritu Santo lang na nanahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Diyos. Honestly, Bongbong Marcos, ang sinungaling na hindi umaamin ng katotohanan ng kanyang kung anong katotohanan, hindi niya inaamin na nanatili siyang sinungaling, ay weak leader. Wala siyang kakayahan na mamuno para ipaglaban kung ano ang tama. Mas pumapanig ang pangulo na sinungaling, yung weak leader na pangulo, sa mali. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, isa kang sinungaling, weak leader, na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Hindi ako naghuhusga sa'yo, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa katawan ko. Dahil ang katawan mo, templo rin ng Espiritu Santo. Sinasabi ko lang ang katotohanan dahil base sa sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na ipahayag ko na ikaw ay isang pangulo na inutil, walang pagpapahalaga sa iyong sariling kaluluwa, kaya malabo mong mahalin ang kaluluwa ng iyong kapwa. Nahikayatin mong maglakbay sa spirito at katotohanan. Honestly, ang mga tao na namumuhay sa katotohanan, palaban yan. Kahit saan mo yan dalahin, lalaban ng mga yan, ipaglalaban nila ang katotohanan. Hindi mo sila kayang takutin. Dahil alam ng mga tao na lumalaban, na ipinaglalaban ng katotohanan, na ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan, ang may gawa ng buhay nila. At ang Espiritu Santo, ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan at ng kumpiyansa na sabihin sa kanila na huwag kang matakot. Ako ay parating nasa panig mo. Parati mo kong kasama. Ang Espiritu Santo, ang siyang magsasalita para sa'yo. Kaya yung mga tao na hindi natatakot mamatay dito sa mundo, alam nila na naglalakbay sila sa Espiritu at katotohanan. Mamatay man sila, may dignidad sila. Yung mga sinungaling, pag namatay kayo, wala kayong dignidad. Dahil kayo mga ipokrito. Nasa panig kayo ng demonyong si Satanas.
na sinungaling. Si Satanas at ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, magkalaban yan. Dahil si Satanas gusto niya na siya yung maging Diyos, na siya yung kilalaning Diyos. Mas gusto ni Satanas na siya mas nakahihigit pa siya sa Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo, ang siyang dudurog sa ulo ng demonyong si Satanas. Honestly, ang Amerika namumuro yan. Ang bansang yan. Namumuro yan sa galit ng Espiritu Santo. Yung mga tornado, yung mga lindol, yung mga kung ano-anong nagaganap ngayon sa Amerika, honestly, parusa yan ng banal na Espiritu sa Amerika. Honestly, yung dolyar, kasi sinasamba naman ng Amerika, ay ang dolyar, yung pera nila. Kasi kung titingnan niyo yung pera ng Amerika, nakasulat mismo sa likod ng pera nila. In God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwede magsilbi ng dalawang Panginoon. Hindi ka pwede magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ako, ang sinasamba ko, yung Espiritu Santo na nasa katawan ko, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Yung mga sinungaling, ang sinasamba ng mga yan, pera. At ang mga demonyo, greedy yan sa power. Dahil akala nga ng mga demonyo, forever ang buhay nila dito sa mundo. Hindi nila naunawaan ng Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila, yung Alpha at Omega, ang nagbibigay ng buhay sa atin, ay ang siyang darating para bawiin yung buhay na ipinahiram sa atin kung kaya tayo mamamatay. At ang Espiritu Santo rin ang maghuhukom. Kung hindi ka sumampalataya, hindi ka nagpuri, hindi ka naglakbay sa Espiritu at katotohanan, hindi mo inibig ang Espiritu Santo para yung papurihan, walang puwang sa langit ang kaluluwa mo. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sina Juan Ponce Enrile, Bongbong Marcos, ang Dilawan, ang Roman Catholic leaders, ang mga Amerikano, honestly, mga kampon lahat kayo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng katawan nyo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Ito yung sinasabi ni Kristo kung anong magaganap sa huling panahon. Sinabi niya magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon. Magkakaroon ng lindol, ng mga kalamidad, magsusulputan yung mga bulaang propeta, magkakaroon ng taggutom sa iba't ibang lugar. Pero sinabi ni Kristo, huwag kayong mabahala sapagkat ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap ng tao. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Kristo, mahahayag muna sa buong mundo ang ebanghelyo ng Diyos, yung salita ng Diyos, at iyon na ang katapusan. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa katawan ng buong sangkatauhan, ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Siya ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang kanyang mga tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kanilang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Alam ng Espiritu Santo ang mga demonyo na silang mga sinungaling, na mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa kanya. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa na siyang nagdala ng rebolto ng Santo Niño ay bulaang propeta. Kampo ng kadiliman ang mga leaders ng Roman Catholic. At ang Amerika, isa pa ring ulupong na kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa na ang iniibig naman nila at sinasamba nila ang kanilang dolyar. Sinabi nga ni Kristo, hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at tatangi ka. Ang Amerika, sinasamba nila ang kanilang dolyar. Ang Roman Catholic leaders, ang sinasamba nila ay ang mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, which is hindi iyan ikinalulugod ng banal na spirito. Dahil ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, hindi ang pera,
na ginawa lang ng kamay ng tao, hindi ang rebulto na santo-santo at Diyos-Diyosan na inukit din lang ng kamay ng tao. Ang Espiritu Santo na nanasa sa katawan ng buong sangkatauhan, ang totoong nag-iisang Diyos na nagsugo kay Kristo Jesus, ay ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo, isa kang weak leader dahil duwag ka. Umaasa ka sa mga taong nakapaligid sa iyo para mamuno. Wala kang kakayahang mamuno dahil nagpapadikta ka. Yung pamumuno ng tatay mo, kumpara sa pamumuno mo, malaki ang pagkakalayo. Ang tatay mo hindi nagpapadikta sa mga Amerikano, hindi nagpapauto sa mga Roman Catholic leaders. Kaya nga siya kinagalitan ng mga demonyo eh. Yung Cardinal Sin, sina Fidel Valdez Ramos at Juan Ponce Enrile, yung mga madre, ang nanlilang sa mga tao para pabagsakin yung rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Hindi iyan maitatago dahil yan ay nasa kasaysayan. Yan ang naganap. At alam lahat ng Espiritu Santo to. Itong lahat ng sinasabi ko, nagmula din sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman. At para magsalita at ipahayag ang katotohanan. Honestly, ang Amerika galit din kay dating late President Ferdinand Marcos, yung ama mo Bongbong, dahil hindi nga nagpapadikta ang tatay mo sa mga Amerikano. Ikaw namang gunggong ka, inidolo mo pa si Juan Ponce Enrile na maging Chief Legal Counsel mo na advisor na naghudas naman sa iyong ama. Tapos, tong Amerika, hinihikayat kang gunggong ka na makipanig sa kanila, maging allies ng Amerika para palabanin ka sa China. Dahil ang Amerika, itong ugali. Kapag galit yan sa isang bansa, hindi yan lalaban ng patas. Dahil duwag eh. Yung idol mo, yung mga Amerikano, duwag yan. Hindi yan lalaban ng patas. Manggagamit yan ng ibang nasyon para palabanin sa nasyon na kanilang kinagagalitan. Ayan ang nangyari sa Ukraine at sa Russia. Ang ginawa ng Amerika, yung mga maraming nasyon dito sa Europe, ginawa niyang allies. Bumuo siya ng NATO na grupo. Nasusuporta raw kay Zelensky para palabanin kay Putin. Ganyan katuso at ganyan kademonyo ang leaders ng Amerika. Honestly, ang ating bansa, sinakop ng mga Amerikano. Nung World War II, tatandaan nyo, nung 1941, pinasabog ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang mga demonyong Amerikano, nagpunta sa ating bansa. At ang ginawa ng mga Amerikano, nilinlang lang yung mga ninuno natin, yung mga tao sa ating bansa, na siyang pinalaban sa mga Hapon. Yung ating bansa ang nadurog nung World War II dahil ginawang battlefield yan ng mga Amerikano para palabanin sa mga Hapon, na yung mga tao sa ating bansa ang mismong pinapalaban mismo sa mga Hapon. Ganyan kademonyo ang Amerika. Honestly, ang Amerikang bansa, namumuro yan sa galit ng Espiritu Santo. Maraming disaster na darating dyan sa bansang yan. Ngayon, nagsisimula na yung tornado na nagaganap dyan sa kung parte ng Amerika. Ilang bahay na ang nawasak, ilang pamilya, ilang mga tao ang nawala ng tahanan. Galit ng Espiritu Santo sa mga Amerikano dahil ang sinasamba naman ng mga Amerikano ay ang kanilang dolyar. Hindi ang Holy Spirit. Hindi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nila. Kaya galit ang Espiritu Santo sa bansang Amerika dahil nung una pa man sa history, ang Amerika ang magaling manakop ng unang panahon at ang Amerika ang nag-uudyok sa mga bawat nasyon na makipaglaban sa ibang nasyon. Ang Amerika ang nanghikayat
kay Zelensky na kalabanin si Putin. Ang Amerika ang nanlilinlang para magkaroon ng gera dito sa mundo. Ang Amerika ang nanghihimok sa ibang mga nasyon na ginagawa nilang allies para kalabanin yung bansa na kinagagalitan ng Amerika. Ito yung katotohanan. Ang Amerika, ang puso niyan, nasa panig ng demonyong si Satanas. Yan yung pinaka-beast na nasyon na pinahayag sa akin ng banal na spirito na nasa aking katawan. Dalang banal na spirito na nasa aking katawan na yung Diyos Ama, na nagsugo kay Kristo na parati kong kasama. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo parati magkasama. Ako at ang Espiritu Santo parati rin magkasama. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang kinikilala kong Diyos at amang espiritual ng aking kaluluwa ay ang Espiritu Santo na parati ko rin kasama. Sinabi to ng Panginoon, "Do not fear, for I am with you always. I will never leave you nor forsake you." Honestly, kahit mamatay ako dito sa mundo, kasama ko pa rin ang Espiritu Santo sa kabilang buhay. Dahil siya yung sinasamba ko at kinikilala ko na aking amang espiritual. Yung sinabi ni Kristo na dying in this world is not my loss, it is my gain. Honestly, traveler lang si Kristo dito sa mundo. Ako, traveler din lang sa mundo. Ang kaluluwa ko hindi dito nabibilang. Nabibilang yun sa kaharian ng Diyos sa langit dahil yun ay anak ng Espiritu Santo, dahil Espiritu yun. Yung aking katawan, nagmula yan dito sa mundo, sa alabok yan nagmula. Babalik yan sa alabok sa oras na umalis na ang aking kaluluwa sa aking katawan. Kaya, kapag inibig mo ang Espiritu Santo, hindi ka kayang talunin ng sino mang demonyo dito sa mundo. Yung kataas at kayabangan ng mga demonyo, tao, hanggang dito lang yan sa lupa. Hanggat binibigyan pa sila ng Espiritu Santo ng buhay para mag-repent. Pero kung hindi sila magre-repent at tinodas na sila ng tuluyan ng Espiritu Santo, yun yung malaki nilang pagkakamali. Dahil sa kabilang buhay, kahit humingi pa sila ng kapatawaran sa Espiritu Santo, hindi na sila pakikinggan ng Espiritu Santo. Dahil tapos na ang panahon na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ang kaluluwa ng tao, kapag umalis niya sa ating katawan, wala na tayong kakayahan pa na yung ating kaluluwa makabalik pa sa ating katawan. Sa oras na inalis yan na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan. Tanging ang Espiritu Santo lang ang may kakayahang magbalik ng kaluluwa sa ating katawan dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Yung ating katawan, templo niya. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, ang Panginoon ay narito na. Nananahan siya sa katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo yun. Yun yung ipinakilala ni Kristo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo at anak niya, na nagsasalita patungkol sa kanya, ang layunin at misyon ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos, Ama, ang may pag-aari ng buhay natin, ay ang siyang babalik. At ang Panginoon ay narito na. Dahil yung ating katawan ay tahanan ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magrepent na kayo. Tanggapin nyo sa puso nyo na ang may gawa ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo para kung lumisan man kayo dito sa mundo, ang kaluluwa niyo maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Sinabi nga ni Kristo, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Ang katakutan mo ay yung may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa na magbubulig sa iyo sa impyerno. Ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay natin. So wala tayong itatago sa Kanya. Kaya hinihikayat din ni Kristo ang mga tao na magrepent. Sinabi ni Kristo, repent and sin no more. Ang mission ko, ganun din. Hinihikayat ko ang mga tao na magrepent na, magsisi,
at magbalik loob na kayo sa Espiritu Santo. Tumalikod na kayo sa paggawa ng masama. Huwag kayong mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari dahil walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga taong namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari dahil ang kanilang kaluluwa ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Lulupigin na ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama, ang mga kampo ng kadiliman. Yung mga taong naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, pagpapalain kayo ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama, dahil nasa panig nyo siya. Pero yung mga tao na kumakalaban sa Espiritu Santo, na namuhay, na piniling mamuhay sa mali, mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, tapos na ang yabang at kataasan nyo. Dahil sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na piniram sa inyo, matotodas kayo at maglalangoy ang kaluluwa nyo sa impyerno. Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo, hindi ka maliligtas ng pag-idolo mo dyan sa Amerika, yung hindi mo pagsasabi ng katotohanan, hindi maliligtas ang kaluluwa mo. Dahil kilala ng Espiritu Santo ng kaluluwa mo ay suwail sa Kanya. Kaya mag-repent ka na at mag-resign ka na bilang Pangulo. Huwag mong intayin na dumugin ka ng taong bayan dyan sa Malacanang. Dahil mawawasak ka lalo. Kasi yung mga tao puno ng galit, dudurugin ka niyan. Pero kung ikaw magre-repent at magre-resign, tatanggapin ng tao, ng mga tao na nagboto sa iyo, na niloloko mo, na nagpakumbaba ka na. So mapapatawad ka ng mga tao at mapapatawad ka rin ng Espiritu Santo. Nananahan sa katawan ng mga tao na ginagago mo. Kaya hinihikayat ko, Bongbong Marcos, na huwag kang magpauto sa Amerika. Dahil pag ginawa mo yan, marami pang mga tao, pamilya, ang mamumuhay sa kadiliman at kahirapan. Mapapagaya ang bansa natin sa bansang Ukraine na nagpauto sa Amerika. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!